Hey guys! So first time nating magre-review ng camera or ng product dito sa ating YouTube channel. Kasi nga naman, sobrang saya namin dahil na-purchase namin tong action camera na to. And ito talaga yung first action camera namin ni Lovey. Kaya naman, treasure na treasure namin to. Kaya for the memories talaga to, kaya ako i-vlog. So ito na siya! Hey, so ito nga pala yung box nga and hindi ko na na-videohan yung actual unboxing. Kaya itong box na lang kasi bukas na talaga siya. Tapos, ito nga pala yung camera mismo, yung DJI Osmo Action 5 Pro. Ito yung pinaka-latest na version ng action camera nila na na-release lang last 2024. And sobrang magandang improvement din yung nagawa nila from Action 4. Tapos, ito naman yung battery case na kasama and then we have protective frame din na kasama. Also, we have magnetic adapter mount which is pwede siya portrait, pwede siyang landscape. So, whatever you like, pwede. At medyo story time lang, no? Medyo nahirapan kaming humanap ng stocks nito kasi sa mga SM na malalapit sa amin, actually nakaabot na kami ng SM Tarlac, SM Pampanga, Clark. Di naman namin pinuntahan. Chinat muna namin yung pinaka-store. Wala silang stocks. Tapos sa SM Annex, may stock lang sila is yung standard combo. Ay, hindi. Yung standard na basta yung DJI Osmo standard, yun lang. Kasi meron yung mga iba't ibang combo. Meron siyang adventure combo, diving combo, surfing combo, etc. Basta kung ano yung trip mo sa buhay. So ito yung nakuha naming combo, yung adventure combo. Ang kasama nito ay later na lang. Basta makikita nyo. So ayun nga, nakuha namin siya or na-purchase namin siya sa isang partner store ni DJI dito sa may Mandaluyong. Tapos, ano na lang namin siya online and then dineliver lang din sa amin via Lalamove. Tapos, maganda yung mga reviews nitong page na to. Pwede nyo siyang i-visit if gusto nyo or if naghahanap din kayo ng stocks nito. Ilalagay ko na lang yung link below. Yes. Link below. Ilalagay ko na lang sa description box. Ayun nga. Konting kwentuhan lang. No? So ayun, sa mga ayaw makinig sa kwento na 'to, i-fast forward niyo na lang. Kasi ang gusto talaga naming camera is yung ako lang pala, yung gusto kong camera is yung DJI Osmo Pocket 3. Kaso, naisip ko kasi hindi siya masyadong align sa gusto namin ni Lovey na trippings at ako din kasi mga adventures talaga yung gusto namin, eh. As in yung mga trippings or ganapan namin ngayon is, water adventures, tapos yung sporty-sporty, ganyan. Tapos, motor, kasi nagmo-motor kasi si Lovey, so mga motor rides, ganyan, motovlogs, ganyan. Tapos, ano pa ba? Basta ayun, hindi siya align sa mga trip namin. Kasi yung Osmo Pocket, medyo fragile siya, hindi siya pwede sa ganong activity. Though meron ka namang pwedeng mabiling accessories para sa ganong activity. Kaso, ayun nga, napag-isipan namin na kapag gusto naming mag-Osmo Pocket 3, pwede naman kami mag-rent. And kung papalarin, magkaroon kami ng extra money, so bibili kami. Pag-pray natin yan. Pero ayun nga, sa ngayon, ito kasi yung trip namin and naka-align sa mga trippings namin or ganapan namin sa life. Since pwede siyang ilubog sa water, pwede siya sa mga sobrang activity na talagang pangmalakasan. Ganun. Kaya yun yung pinili namin. Actually, pinagpilian pa nga namin dyan yung if GoPro, if ano pa ba yung isa, if Insta, ganyan. Talagang nanood ako ng lahat ng reviews, top reviews ng mga ganyan, mga gadgets sa YouTube. Hindi ako ganun ka-techy, pero pag may gusto akong gadget, talagang nire-research ko siya bago ko siya i-purchase kasi ayoko namang masayang yung pera ko or pera namin ka-purchase nun, pagka-purchase nun. So ayun nga, na ang winner sa aming mga puso is itong Osmo Action 5 Pro. Ang nakuha pala naming combo is yung adventure combo kasi ito na lang yung available dun sa store na binilhan namin. So, ang kasama sa adventure combo, katulad ng pinakita ko kanina, is yung of course, yung camera mismo, yung Osmo Action 5 Pro, tapos battery case na may 3 battery na. Ang pinaka-favorite ko dito talaga is ito, as in may kasama na siya. Kapag yung standard lang kasi yung binili mo, walang ganito, pero may battery naman. Pero ito kasi, yan, pwede mo na siyang i-charge, lalo na kapag heavy vlogging ka talaga or whatsoever. Ayan, charge na siya. Ngayon lang low bat, so i-charge ko pa siya. Tapos may kasama din siyang ganito, katulad nga ng pinakita ko rin kanina. Ayan, tapos magnetic na siya guys. Ang saya. Basta yon, i-check nyo na lang if gusto nyo ulit i-check yung kaninang mga pinakita kong accessories na kasama niya, i-check nyo na lang, i-backwards nyo na lang. Tapos, ano pa ba? Yun nga, protective frame, locking screw, Type-C cable, ganyan. And then, ang ginawa namin ni Lovey, since adventure combo nga ito,
wala siyang kasamang water casing kasi ang water casing makukuha mo siya sa diving combo. Eh, ayun nga, wala nang stock nun, kaya hindi namin nakuha yun. Bumili na lang kami ng accessories. Ito yung, so ito nga pala yung floating handle, whatsoever, basta pang ano siya, water activity, para naka-float lang siya sa water and hindi lulubog yung camera. Eh, ito, so based sa reviews, ang isa sa mga trusted na accessories ng DJI or action cameras is Telesin. Yun yung nakita kong ano, affordable and trusted nga. And mostly ginagamit ng mga merong ganitong klaseng camera. Tapos, bumili rin ako. And then, bumili rin kami ng casing, syempre, protective case na kapag hindi namin ginagamit para may storage siya. Ayan. And then, meron din ganito. Para kapag, ayun nga, hindi namin ginagamit, pwede rin namin siyang ilagay dito. Kesa alam mo yun, nakakalat lang ganyan. And pwede mo rin siyang ilagay kahit merong ano, nandito yung stand or basta yung magnetic curva. Yan. Kaya siya butas dito kasi pwede mo siyang ilagay kahit nasa. So guys, meron din siyang kasamang ganito. And this one. Bali ito, binili lang namin to. And then ito yung kasama sa package. Bali, ang gagawin nyo lang is ilalagay nyo lang dito. Yan. Para pwede siyang maging tripod na talaga. Yan. Para pag gusto nyo mag-record ng hands-free, pwede nyo lang siyang itayo somewhere. Bumili rin pala kami guys ng accessory or pang mount sa motor tapos sa kotse. So ilalagay ko na lang yung mga links nun sa description box para ma-check nyo din if trip nyo. If trip nyo lang naman. Pa ba? And syempre, nilagyan din namin siya ng tempered glass. Pero, guys, ito yung tempered glass. So, ayan. Nilagyan ko na yun ng tempered glass. So, ito extras lang niya to. Tapos may kasama na rin tong tempered glass para sa lens. Pero guys, depende sa inyo if trip nyo siyang lagyan ng tempered glass sa lens. Kasi nagbasa-basa ako or nag-research ako if okay ba lagyan ng tempered glass yung lens. Mostly na nabasa ko is no need na kasi parang naka-protective naman yung lens nito. Ingat-ingat na lang sa paggamit. And then, sumali din kayo sa group ng DJI group para if ever may tanong kayo or whatsoever, pwede nyo lang itanong doon kasi mga pro na yun. As in, may mga may mga drones, ganyan. Tapos may mga Action 5 Pro din sila. So, para pag may tanong kayo, pwede nilang masagot. As in, talaga ang bilis nilang sumagot. Like, for example, if gusto nyong malaman kung ano ba yung best settings sa na gagamitin nyo sa video, ganyan. Comes to settings naman, ang ginagamit namin ni Lovey ay, nung hindi pa namin masyadong alam, is nagka-1080 kami, 1080, 30 FPS. Pero ngayon, ang ginagamit na namin, since nag-research na nga kami, hindi kami ganun ka-techy guys, pero pag may bagay na gusto namin malaman, syempre, i-research namin yan. Para hindi naman kami blinded or igno, ganun. Kasi syempre, dapat alam mo yan. Ayun, so ang settings na gamit namin dito guys is 4K, 25 FPS. Kasi parang usual or normal vlog lang naman yung ginagawa namin. Siguro kapag sobrang sporty or sobrang moving ng ginagawa namin, itatry namin yung 4K 60 FPS. Ayun, kumakain yun, syempre, ng memory nito. Kaya hindi muna namin siya ginagalaw. And medyo parehas rin naman yung resolution niya. And malinaw talaga siya, guys. And then, kapag i-export nyo naman siya, make sure na gumamit kayo ng editing app or editing software na maganda. Yung export setting dapat niya is kaparehas ng kung ano yung setting na ginamit nyo dun sa video. Tapos, hindi na siya pwedeng ibahin kasi papangit yung resolution. I promise. Na-try na namin kasi. Isa sa mga favorite ko pala dito is meron siyang internal storage, which is, I think, 47 gig na internal storage. And then, pwede kang mag-extended memory din. Or external memory, sorry. Yun. Buti na lang, yung pinagbila namin is may free na memory card. Thank you po! And then, ano pa ba? Ang tips ay, ayun lang guys. So far, magpa-flash ako ng video dito na gamit namin yung camera namin. Sobrang happy talaga namin and to more memories talaga to. Core memories talaga namin talaga. Isa sa mga favorite purchase namin to last year. Ayun lang, bye!